Long A888. Kapag nakuha namin ang research na hawak niya, yun na, yayaman na tayo. 88. Zio. Pasensya na. Hindi na ako makakabalik sa Ixia. Alalahanin mong ingatan ang Ning Group. 8. Ano kung nangyayari, ate? Ning Zio, ibigay mo lang ang research na hawak mo. At pagpapakawalan ka namin. Gusto mo ang research ko. Sa susunod na buhay na lang. Aylan, kayo ay dapat mamatay. Nilabag ninyo ang tipan ng mga Diyos. Umasa na umalis kayo ng Ixia ng sarili niyo. Mananatili kayo rito ngayon. Ngayon pinatay ninyo ang aking asawa. Gagawin ko sa inyo, Western 4. Walang libingan. Pagpupugay kay Longdi, pinatay ang mga hari ng Western 4. Naging numero 1 siya sa mundo. Yutos, ipadala ang Tianjian. Wawasakin ko ang Western 4. Longdi, ang tipan ng mga Diyos ay umiiral pa. Kung hayaang kumilos ang Tianjian, baka. Sinabi ko na, Wawasakin ko ang Western 4. Opo. Longdi, may ulat mula sa espiya. Ang natitirang puwersa ng Zushen. Balak nilang pag-atakihin ang kapatid ng asawa mo, Ning Zio. Ning Zio. Nakuha niya ang dokumento ng Miss. Para sa mga taga-Western. Maaaring siya ang magiging ikalawang Miss. Ang target nila ay ang dokumentong ito. Ito ang bagay na pinagbuwisan ni Paylan ng buhay. Hindi ko hahayaan na mapunta ito sa mga taga-Western. Babalik ako. Ipag-utos ninyo. Huwag ipaalam ang aking galaw sa kahit sino. Opo. Ang Ning Group na itinatag ni Ning Zio. Bukas may isang interview. Maaari ninyong simulan dito. Naiintindihan ko. Paylan, ingatan ko ang lahat ng iniwan mo. paalam, Longdi. Sino ang pumayag na pumasok ka? Akala mo ba pag-aari ninyo ang elevator? Kailangan mo pa akong payagan. Seguridad. Huwag sumigaw. Huwag kang sumigaw, bibitawan kita. Nagsa-elevator lang ako, sobra ba yan? Tinatawagan mo pa ang seguridad. Anong departamento ka galing? Anong pangalan mo? Personal assistant ni Ning Zio. Ifan. Secretary Chen. May nag-interview ngayon na nagangalang Yefan. Gawing maola siya. 8. Yefan, bakit ka nakabali? Hindi ba ka ikaw? Manager ka ba ng AR ng Ning Group? Kunin mo siya para sa akin. Nandito ako para mag-interview. Nakasagasa ka ba kay Ning Zio? Sadyang tinawagan niya ako ngayong araw. Sabi niya na gagawing mawala ka. Hindi. Hindi ko pa nga siya kilala. Anong nagawa ko para magalit siya? Dalhin mo ako doon. Hindi ito ayon sa tuntunin. Sige, ako na lang ang pupunta. Hoy, Yefan. Oy! Zhao Cheng. Bakit po kayo nandito? Aba, ang ganda niya. Ning Ziu, hindi ba ito ang ating magandang Ning? Hindi ba ito ang ating magandang babae? Ning Ziu? Bakit ka nandito? Ning Ziu, pinapakipot mo ako ng sobrang tagal. Ano ang inaakala mong ako, Zhao Cheng? Tanga ba ako? Ang Ning Group ay may utang pa sa aming Zhao, family ng 3 bilyon. May mga bagay, Zhao Cheng. Sa usaping pera, hahanap ako ng paraan para bayaran ka. ibalik mo sa akin. Ning Ziu, pakakasalan mo lang ako. Hindi mo na kailangang bayaran yon. Magkakapamilya naman tayo. Ano pang klaseng bayaran to? Ikaw na ang magsabi. Ginoong Zhao, wala pa akong balak magpakasal. Ning Ziu, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. O ikakasal ka sa akin. O ibabalik mo ang 30 bilyon. Ibalik mo na ngayon sa akin. Agad akong magpapadala ng legal na liham sa Ning Group. Sandali. Anong sabi mo? Naisip mo na ba? Ning Zio. Sino ang pumayag na pumasok ka rito? Nangahas ka pang magtago. Sandali. Ginoong Zhao. Ayusin ko agad ang usapin ng pera. May iba pa akong gagawin. Umuwi ka na muna. Ning Ziu. Huwag kang magsisi. Ikaw nga si Ning. Ikaw rin lumabas ka. Ako ang personal assistant mo. Hindi ko ba sinabi kay Shishi na maglaho ka? Ning Zio, yung nangyari kaninang umaga sa elevator. Kasalanan ko nga. Pero bilang yung personal assistant, wala nang masangkot pa sa akin. Ikaw. Ning Zio, ang opisina mo, ang ingay. Ano to? May nakikinig na aparato. Mukhang tinutukan ka na ng mga tao ng Zushen. Sino ka? Paano mo nalaman ang tungkol sa Jushen? Paano mo nalaman ang tungkol sa Jushen? Malalaman mo rin mamaya. Bukas, -9 darating ako sa trabaho. Ang tao kanina ay, Si Efan, ang aking personal na assistant. Padalhan mo ang tao at alamin ang kanyang background. Kailangan kong malaman agad kung sino siya. opo. At, Ning Zio, yung inatas ninyo sa akin kanina. Nakita na rin namin ang mga bakas. Maaring hindi patay ang kapatid ninyong babae. Ngunit kamakailan, hindi siya matunton. Talaga ba? Kahit ano ang paraan. Hanapin ninyo siya kahit anuman. Pagpupugay kay Longdi. Bumangon ka. Opo. Ano na ang napag-alaman? Ulat para kay Longdi. Ang Kisher Disha at Sanshilyu Tiangang ay nagpapalit anyo sa iba't ibang industriya.
Kapag may lumabas na natitirang tao ng Zushen, madadakip natin silang lahat ng sabay. Sadyang pinakawalan ko si Hades, ang pangunahing Diyos ng kanluran, para pawiin siya at ayusin ang natitirang mga kauhan. Huwag mong alertuhin sila. Opo. Inihanda ng mga tauhan ko sa inyong sa abroad. May isa pa silang espesyal na inayos para sa inyo. Kung may oras kayo, punta kayo at tingnan. Ang bait mo naman. Ninyin nakatawan. Ako ay ninyang nakatawan. Mapalad ka kung nakasalubong mo ako. Kayo-kayong dalawang inutil. Hindi nyo man lang naprotektahan ang miss. Para saan pa kayo? Tatay. Layuan mo ako. Aking pinakamamahal na anak na babae. Gising ka na rin pala. Alam mong may malamig na lason sa katawan mo. Bakit ka palalabas? Gugulin mo ba ako sa takot? Malamig na lason. Atay, nabawasan na ang lason sa katawan ko. Sino ang sumagip sa akin kagabi? Kailangan ninyong hanapin siya. Huwag kang mag-alala, anak. Kahit iluklok namin ang buong Jinghay. Hahanapin ko siya at ibabalik ko siya sa'yo. Manager Chen, ang tagal na nating hindi nagkita. Zhao Xiao, anong ginagawa mo rito? Manager Chen, kasama mo pa yung sunod-sunurang asawa mo. Wala pa kayong anak. Baka gusto mong sumama sa akin sa hotel mamaya. Tinitiyak ko, magkakaroon kayo ng malusog na lalaki. Kumusta, anong sabihin mo? Zhao Xiao, magpakumbaba ka. Kasal na ako. Magpakasal? Say, hindi ako magpapakasal. Hindi ko pa naisip. Zhao Xiao, kung ulit ka pa, tutawagin ko na ang mga tao. Tawagin mo nga. Tingnan ko kung may maglakas loob sirain ang plano ko. Maniniwala ka ba kung sabihin ko lang? Maalis ka ni Ning Ziu. Ang sarap nga. Zhao Xiao, sapat na ba? Siyempre hindi pa. Boss Chen. Zhao Xiao. Umalis ka. Tulong. Kitty, karangalan mo to na ako ang napasok mo. Sinong papaniwala sa mukha mong patay na yan? Hipag. Kitty, noon, ikaw ang sumira sa plano ko. Papatayin kita. Ikaw, karapat dapat ka bang kumatay sa akin? Hindi ako karapat-dapat. Alam mo ba kung sino ako? Yifan, siya ang ikalawang young master ng Zhao sa Jinghay. Hindi namin siya kayang habulin. Umalis ka na. Binugbog mo ako, tapos alis ka na lang? Yefan, di ba? Magkikita pa tayo. Tapos na lahat. Hindi siya titigil. Huwag kang mag-alala, isang pilyong payaso lang siya. Walang dapat ipangamba. Ning Ziu, tinutawag mo ako. Sinabi ko na magkikita pa tayo. Yefan, mag-sorry ka na. Siusin mo akong magsabi ng sorry sa kanya. Si MR Zhao, ang ikalawang anak ng pamilya Zhao sa Jinghay. Kapatid ng Bimang. Magmadali ka at mag-sorry ka. Sig, kung sabihin kong muntik niyang ginahasa si Chen Shishi kanina, at dahil sa posisyon niya, akala niya pwede siyang gumawa ng anuman. Ano ang sabi mo? Bakit nagmamadali? Hindi pa ba tapos ang usapan? Ganito na lang. Ibigay mo sa akin ang batang ito para asikasuhin. Ang utang mong 3 bilyon. Bigyan kita ng dagdag na 2 araw. Yefan ba ang pangalan niya? Sasabihin ko sa iyo. Dahil sa posisyon ko, pwede akong gawin ang gusto ko. Ano ngayon? Gusto mo ba akong hampasin? Sage, hampasin mo rito. Tigil. Yefan, sasabihin ko na ulit ng huli. Mag-sorry ka na sa kanya. Akala mo matatapos na sa isang sorry lang? At ano ang tingin ni Zhao? Ang nakakakumbinsi ng tao, hindi kailanman ay mga salita, kundi ang lakas. Ang magpatalo sa isang tao, hindi kailanman panunuyo lang, kundi isang leksyon. Humubad ka, linis ng maigi, matulog ka uli kasama ko isang gabi, at tapos na ang usapan. Yang Master Zhao, kung gagawin mo yan, medyo sobra na sobra yan. Kung hindi dahil sa Ning Group, baka napauwi ka na pang sira ng lalaki. Huwag kang magpanggap na dalisay sa harap ko. Ikaw, Oh, nanito pala kayo. Ipasa ninyo yan at i-lockdown ang Ning Group. ikaw, Ano ba ang, naghahanap ka ng kamatayan? Yefan! Sige, tuturuan pa kita ng isa pang aral. Matibay na kamao. Iyon ang tunay na lakas. Itong mga aral na malambing. Kung inaakbay mo ako, hahayaan kitang hindi makalabas ng buhay sa pintong to. Tawagin ninyo ang mga tao. Tigil. Eh, Kung may problema si young master Zhao, saluhin ninyo sa akin. Huwag ninyong isangkot ang iba. Wala kayong dapat ipangamba. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas ngayon. Ang puwersa ng pamilya Zhao, nasa likod ng Governor's Mansion. Kailangan ko lang kausapin ang gobernador ng isang beses. Bukas, sirang sarap na ang Ning Group. Tingnan mo kung may magliligtas sa inyo. Governor's Mansion. Napakalakas ng governor ng Jinghay. Mapanganib ang kanyang mga paan. Kapag sinuman ang nakasakit sa kanya, hindi basta makakatakas kahit gustong mamatay. Bata, malapit ka ng mamatay. Ang 2 babaeng ito ay akin. Kung marunong ka, lumayas ka na, o papatayin kita. Gusto mong kunin silang dalawa. Sasabihin ko sa'yo.
Sa susunod na buhay. Sed, ngayon, sa harap mo. Gagawin kong akin ang dalawang babaeng ito. Basagin ninyong lahat ang tatlong mga paa niya. Ipatayo ninyo siya. Bisita ng governor's mansion ko. Ikaw, nangahas ka pa. Naghahanap ka ng patay. Basagin ninyong lahat ang tatlong mga paa niya. Ipatayo ninyo siya. Bisita ng governor's mansion ko. Ikaw, nangahas ka pa. Linke, bakit ka nandito? Ikaw ba? Ikaw ba ang nagligtas sa akin kahapon? Bakit mo ako hinahana? Paano mo kinanggal ang malamig na lason sa katawan ko? Ninyin sumalpok sa ninyang. Mapalad ka. Tama, ikaw na ang hinahanap ko. Ako ay taong marunong gumanti ng kabutihan. Iniligtas mo ako. Sisikapin kong suklian yon. Kaunting regalo lang ito. Huwag mo sanang tanggihan. Pasensya na. Alam mo naman na muling pumutok ang aking lamig na lason. Muli mong iniligtas ang buhay ko. Paano ko ka dapat suklian? Hindi na kailangan. Miss Lin, mukhang nagkamali ka. Ang batang ito ay isang hangal lamang. Kayong mga tao, Aking mahal na panauhin, inaakalang akayin ninyo. Hilahin siya pababa. Bakit? Miss Lin? Miss Lin. Ang pangalan ko ay Linke. Kung may kailangan kayo sa hinahara, maaaring pumunta kayo sa governor's mansion sa akin. Ningzio, Kumusta? Na-verify na ang mga pangyayari. si Fan ay anak ampon ng pamilyang Yi sa kabisera. Mula pagkabata, hindi siya pinapahalagahan ng pamilyang Yi. Madalas siyang binubuli, inalagaan at pinalaki siya ng kanyang kuya, Yi Dalong. Nang siya'y maging adulto, bigla siyang nagdesisyong mag-aral sa ibang bansa. Kamakailan lang, bumalik siya sa bansa. Sige, Dalong. Ay asawa ni Manager Chen. Ningzio, tungkol naman sa Yefan na ito, ang kanyang mga pinagdaanan sa abroad ay halos hindi matrace. Inaghihinalaan ko siya. May problema. Naintindihan ko. Lumabas ka muna. Yifan. Narinig ko pumasok ka sa Ning Group. Tama. Magaling. Nasa Ning Group din ang asawa ni Kuya. Pwede kayong tumulong sa isa't isa. Walang problema. Kasalanan ni Kuya na walang magawa. Walang puwesto sa pamilya. Hindi kita matutulungan. Kuya. Dati ba tinulungan mo ako? Ginawang target ka nila. Bahagi nito ang dahilan. Ang pangunahing dahilan ay kami ni asawa ni Kuya. Wala pa kaming anak. Alam mo naman, sa malaking pamilya tulad noni, kung wala kang supling, hindi ka arspeto. Akala ko malaki ang problema. Bakit naman? Anak lang naman. Magkaanak na lang tayo. Kuya, may problema ako. Gusto kitang pagmamakawa, tulungan mo kami. Ito lang ba, kuya? Siyempre, hindi ako tatanggi. Yifan, totoo bang tutulong ka sa amin? Dapat naman kung ako ang hinanap mo mula pa. Xiao Fan, tulad ba talaga ang iyong loob na tulungan ako? Akala ko naman. Kuya, pamilya kayo. Kung ganoon, huwag nang ipaggaliban pa. Ngayon na, Eto, nandito ka nakasama si ate. Kumpleto na tayo. Tayong dalawa, magkasama. Ano pa? Ang mga kabataan na yon, ang wild naman ng trip nyo. Tatlong magkasama. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi pa ako handa para sa ganito. Anong hahandain pa dyan? Dietso na lang. Hindi talaga, hindi pwede. Hindi ngayong gabi. Bukas na lang tayo, pwede. Ngayong gabi na. Yifan, nag-alala pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Xiao Fan, kaya ba talaga to? Ayos ka lang ba? Yifan, tapos na ba yan? Hoy, Panginoon. Habang pauwi si Ning Ziyu, may nakita siyang bakas ng Zushen. Zhu Shen, naunawaan. Anong gagawin ninyo sa akin? Ningzio, ibigay mo ang USB drive. Bibigyan ka namin ng pagkakataong mabuhay. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Baba ninyo ako. Ilan lang yon, illegal ang pagdukot ninyo. Nagpapanggap ka pa ba? Gusto kong makita. Mas importante ba ang USB drive o ang buhay mo? Ningzio, maliit na ang pasensya ko. Hindi talaga kita maintindihan. Hihingan kita muli, huling bises. Nasaan ang USB drive? Gusto nyo ang USB drive? Kahit mamatay ako, hindi ko yon ibibigay. Sige, mamatay ka na kung ganoon. Ziyu, Yifan, hindi mo inaasahan, di ba? Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Yefan, tulad ng inaasahan mo. Kahit malubhang nasugatan, nasaktan mo pa rin ako. Grabe, ang bilis lumabas niyan. Panginoon, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Iuwi mo siya. CJ, Sino ka? Miss Ning Ziyu, huwag kang magkamali. Ako si Xuijen. Ako ang katulong ni Longdi. Longdi. Siya ba yung nagalit at pinuksa ang lahat ng puwersang kanluran? Ang pinakamakapangyarihan sa panahon natin, si Longdi. Siya rin ang nagpadala sa akin para alagaan ka. Pero hindi ko kilala si Longdi. Bakit niya gagawin yon? Ang iniisip ni Longdi, hindi namin dapat hulaan. Nasa tuktok ng mundo si Longdi. Kung may papakiusap namin siyang kumilos,
Hindi ko nakakailanganin mag-alala tungkol sa kaligtasan USB drive. Miss Xijan, pwede mo ba akong makita si Longdi? Ning group ning siya yun. Nagpapasalamat ako kay Longdi sa pagligtas sa akin. Humihiling akong makausap siya. Miss Ning Zio, kung hindi, pakiuwi na lang siya. Hindi. Kung hindi lalabas si Longdi, hihintayin ko siya rito magpakailanman. Naghintay ka rito ng isang gabi na. Panginoon, nagising ka na rin. Kumusta si Ning Zio? Habang ikaw ay nawalan ng malay. Naghintay si Ning Ziyu sa pintuan buong gabi. Gustong makita ka niya. Pabalikin mo na siya. Hindi pa lumalabas si Hades. Hindi pa ang tamang panahon para magkita. Hindi maganda. Mukha namang may tatak, pero hindi natin alam kung dalaga siya. Tigilan ang kalokohan. Dakpin ninyo siya at dalhin pabalik muna. At tanungin ninyo siya kung nasaan ang USB drive. Alaga bang hahayaan mo siyang mamatay? Sino ka? Nangahas kang hadlangan kami, ang Four Evils, sa pagdakip ng tao. Bilang 4 na tao, dapat alam ninyo kung saan dapat si Hades. Panginoon. Dalhin ninyo sila pabalik. Anungin ninyo kung nasaan si Hades. Opo. Tumigil. Yifan. Anong gagawin mo? Lumayo ka. Ningzio. 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 Ikaw. Kumusta ka na? Feng Yan, Ayos ka lang ba? Yifan. ayos ka pala. Mabuti. Ningzio. Kanina, habang wala kang malay, nilapastangan ka ni Yifan. Kung hindi ako nauna. Ano? Tingnan mo, Ningzio. Halos hinubad na niya ang damit mo. Kung naantala pa ako ng konti, wala na ang dangal mo. Yefa, di ko inakala. Mukha kang maayos na tao. Pero marumi ang intensyon mo. Sabihin mo nilapitan mo ba ako? Dahil may ibang layunin? Ningzio, huwag mong kalimutan. Ang pagkakakilanlan niya ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko pa mahanap. Ganon mo ba tratuhin ang nagligtas sa'yo? Sabihin mo, ikaw ang nagligtas sa akin. Totoo ang sinasabi niya. Tinamaan ka ng 4 na masamang Diyos. Sa huli, silong di mismo ang sumagi. Sumagi siya at iniligtas ka. Nagsisinungaling ka. Ningzio, tingnan mo. Kung hindi siya nasaktan, bakit siya nagsusuka ng dugo? Yefa, nakakadiri ka talaga. Makinig ka ng mabuti. Nasakan ako dahil iniligas kita. Tama na. Hanggang kailan ka mag-imbento? Gusto mo pang kunin ang kredito ni Longdi? Ako si Longdi. Ngayon may salusalo ang pamilya Ye para kay Yifan. Parangalan nila ang isang mahal na bisita. Ngayon na nakabalik ka. Bumalik ka rin at tingnan mo. Alam ko na. Ningzio, siya yan. Huwag mo na siyang intindihin. Kailangan mo ring dumalo sa salusalo ng pamilya Yi ngayon. Para kay Prince Anders mula sa Myanmar. Ito ang welcome banquet na inihanda. Narinig ko, mag-propose si Prince Anders sa salusalo. Upunta ang mga nangungunang pamilya ng Jinghai. Ano mo naisip? Pinagsilbihan mo si Naidalong at Mrs. bilang mga waiter. Narinig ko bababalik si Yifan. Kung babalik siya, At makita niyang ang kuha niya rito ay waiter. ano naman ang isipin niya? Siguro, mamamatay siya sa galit. Kung may tapang pang bumalik si Yefan, gamitin natin ang salusalo na ito para tuluyan siyang mapalayas. Nagsisimula na ang malaking palabas. Naku! Yedalong, walang kwenta ka. Bilisan mo. Halika at ayusin ito. Huwag kang nag-antala. Hindi ka pa kumakain? Ayusin ko na. Ah, Mister. Ang inutil mo talaga. Maglilinis lang ng basag na baso. Kaya mo pa nasaktan ang sarili. Yedalong. O hindi. Kuha. Hindi ba? Sabi ko na. Bukas darating si Prince Anders. At hindi pa kayo tapos magayos. Wala na kayong lugar sa pamilya Ye. Sobrang bastos mo. Siya ang kuya ninyo. At akyat pa ng boses. Isa kang inahing walang itlog. At isang intil na walang silbi. Ngayon kayo ang magiging tagapaglingkod. Dapat kayong magpasalamat. Malaking karangalan to. Kung wala kami, di kayo makakapasok sa ganitong marangyang salusalo. Dapat ba ang mabuti ay ginagawang lapastangan? Aw, Kit. Akyat ka pa ng boses. Huwag kayong magpabahay. Papatayin ko kayo ng tao ko. Huwag kayong magpabahay. Papatayin ko kayong lahat ng tao ko. Ay, dumating si Yifan. Saan mo hinawakan ang misis ko kanina? Ikaw na naman, kuting na kinuhang palaboy. Nagmamalaki kang ipagtanggol yung babaeng walang laman ang tiyan. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ka? Tatayuan ka ba? Akyatin mo ako. Akala mo sikat ka sa iba. Pero sa harap ko, wala iyon. Mag-sorry ka ngayon din. Yefan, pakinggan mo. Ang ere ko ang magiging fiank ni Beimang. Kaya mo bang kalabanin ang pamilya Zhao? Sinabi ko na. Mag-sorry ka. Bakit ako magsusorry sa dalawang duwag na yon? Bakit ako magsusorry sa dalawang duwag na yon? Mag-sorry ka o mamatay ka. Xiaofan, si Yimi ang tunay na anak ng pamilya Yi. May ugnayan pa siya sa pamilya Zhao. Kung siniraan mo sila, hindi nila tayo papalampasin. Tama, Yifan. Huwag kang masyadong padalos-dalos. Sanay na kami ni Kuya. Huwag kang makipag-away sa pamilya Ye at Zhao dahil sa amin. Kuya, hipag. Kasi sobra kayong natatakot. Kaya marami ang nananakit sa inyo.
Kung kayo lang ang hindi natatakot. Dahil diyan walang nang istorbo sa inyo. Pwede ka na bang mag-sorry ngayon? Yefan, sasabihin ko sa'yo, buntis ang ere ko ng anak ni Bimang. Kung may mangyari sa kanya, hindi ka palalampasin ng pamilya Zhao. Mag-isip ka muna. Hindi kayo palalampasin ng pamilya Ye at Zhao. Bibigyan kita ng 3 segundo. Magsusorry ka o hindi. Magsusorry ako. Di ko mainig. Asensya na. Magsalita ka ng mas malakas. Asensya na. Maghintay ka. Hihiganti sa'yo ang Zhao family at Ye family. Umalis tayo. Teka, ako ba ang nagsabing pwede kayong umalis? Yefan, huwag kang lumabis. Sobra. Sinamantala ninyo ako nung bata pa ako. Inapi at nilait ninyo ako. At di pa yon ang pinakamalala. Akala ninyo pahimik ang pamilya ng kuya ko. Inagsasaktan sila ng walang awa. Ngayon sinasabi mong, sobra. Ano nang gusto mong gawin? Umunta ka sa puntod ng ampon ko. Lumuhod at humingi ng tawad. Sasabihin ko sa'yo, imposible. Huwag kayong umalis ngayon. Ito ang teritoryo ng Ye family. Hindi ako mahadlangan ng Ye family. Hindi kayang pigilan ng Ye family. At pati ang Zhao family. Kapag nagsanib ang Ye at Zhao, mapapagod ka rin. Ang Ye family, dahil di nila alam ang buong kwento, kumikilos ng padalos-dalos. Napakatapang ng Zhao family. Mayabang sila. Karapat dapat silang parusahan. Pinupunan ninyo ang Zhao family. Ang lakas ng loob mo. Si Zhao yung master siya. Yang Master Zhao, sa wakas dumating ka na. Sinabi ko sa kanya na babae ako ng kuya mo. Tapos tinapakan niya pa ako ng mukha. Hindi niya talaga binibigyang halaga ang pamilya Zhao. Totoo ba ang sinasabi niya? Wala kang kinalaman dito. Paparating na si Prince Anders. Kunin mo siyang sasalubong. Yefan, walang mislin ngayon. Tingnan natin kung sino ang makaliligtas sa iyo. Yang Master Zhao, ang nangyari ngayon ay isang hindi pagkakaunawaan. Dahil sa aking mukha pakiusap. Pababayaan na natin itong bagay na ito. Ning Ziyu, hindi ka dapat malagay sa alitang ito. Huwag kang magkamali sa sarili mo. Kung mahuhulog ka sa kamay ko ngayon, papahirapan kitang mamatay. Sa tingin mo, sa inyo ng ilang pusang mahina. Unahin ko munang kuskusin ang mga ngipin mo. Tapos tingnan natin kung paano ka pagagapang. Yefan, walang mislin ngayon. Tingnan natin kung sino ang makaliligtas sa iyo. Zhao, hanggat nandito ako, kung galawin niyo si Xiao Fan, patayin muna ninyo ako. Ah, ikaw pala ang cute na yon. Gusto lang namin mabuhay ng payapa. Bakit niyo kami hindi mapapabayaan? Kuya. Hayaan mo, ako na ang bahala dito. Kaya ko to ayusin. Xiao Fan, lumayo ka. Nandito ang kuya. Hindi kita papayagang saktan. Ikaw na cute na bagay na to. Nagpapaaral ka pa na sumulpot. Hindi ko lang siya papatayin ngayon. Gagawin ko pa yan sa harap mo. Gagamitin ko ang babae mo. Kuya. Kay ka lang ba? Anong balak mo? Anong gagawin mo? Siyempre, gagawa ako sa hipag mo. Yefan, maglaro tayo ng laro. Paano mo gustong maglaro? Pumili ka, Chen Shishi o Ning Ziyu. Yung pinili mo, siya lang ang mabubuhay. Madali lang ang patakaran, di ba? Ikaw, Zhao. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Hipag. Huwag kang lumapit pa. Papapatayin ko siya agad. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Magsorry ka muna sa akin. Pasensya na. Ang paghingi ng tawad, dapat may itsura. Yung bahagyang yumuko lang, hindi bababa sa tuhod. May saya ba yun? Ang paghingi ng tawad, dapat may itsura. Yung bahagyang yumuko lang, hindi bababa sa tuhod. May saya ba yun? Yefan, huwag mong galawin kami. Dalhin mo na agad si Ning Ziyu. Sinabi ko ba na pwede kang magsalita? Hipag. Si Zhao, kung may gusto ka, harapin mo ako. Ang hirap pumili. Hayaan mo, tutulungan kita. May naisip ako. Gagawin mo yan. Paano? Alam mo na kung sino pipiliin. Chen Shish, ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung anong lasa ng lalaki. Zhao Cheng, kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang makawala. Said. Sakto, hindi ko pa natitikman ang lasa ng multo. Bah, walang hiya ka. Sobrang walang hiya ka. Akala mo hindi kita kayang saktan? Ngayon, gagawin ko to sa harap mo. Sasakyan ko ang 2 babaeng ito. Tara, halika na. Gagawin mo ba? Hipag. Ikaw. Nasa akin pa si Ning Ziyu. Aksyon ka ba? Mamatay ka na. Anong ginagawa mo? Hinto. Huwag ka lumapit. Huwag mo akong pakialaman. Tumahimik ka. Lumapit ka at papatayin ko siya ngayon. Mukhang hindi pa sapat ang aral para sa'yo. Yefan! Hindi natin kayang talunin sila. Yefan. Sinubukan mo ba akong saktan? Hindi ka papabayaan ng Zhao family. Kalokohan. Narito si Prince Anders. Haha, Yefan. Malapit ako kay Prince Anders. Ngayong araw, patay ka na. Tigilan ninyo. Yefan, akalain mo bang sasaktan mo si Young Master Zhao? Naghahanap ka ng kamatayan. Wala siyang silbi. Patayin na lang siya. Gusto mong subukan. Narito si Prince Anders.
Huwag magralang-galang. Nagiging aso ka ng dayuhan at ipinagmamalaki pa. Nakakahiya para sa Ye family. Gino, napakabastos mo. Humingi ka ng paumanhin. Di ko inaasahan. Di ko inakala na si Prince Anders ay ganito. Bini-bini. Ikaw ba si Ning Ziu ng Ning Group? Tama. Miss Ning, matagal na kitang hinahangaan. Pakakasalan mo ba ako? Diyos ko, ang laki ng singsing na brilyante. Unang beses ko itong makita. Prince Anders, yan ba ang binili ninyo noong nakaraang buwan sa halagang 1 bilyon? Yan ang Peace Star na na-auction. Tama, ang singsing na iyan. Ito ang Peace Star. Tama, ang singsing na ito. Ito rin ang Peace Heart. At espesyal ko itong inihanda para kay Ning Ziu. Bilang tanda ng aking pagmamahalan. Prince Anders. Ngayon ang unang pagkikita natin. Hindi ba't medyo napakabilis nito? Nang malaman kita, agad kitang minahal. Pakakasalan mo ba ako? Prince Anders. Mayroon na akong boyfriend. Ano? Paano ka magkakaroon ng boyfriend? Siya ang boyfriend ko. Tulong! Ako ang boyfriend niya. Anong nangyari? Huwag mong pilitin siyang uminom bilang parusa. Ako'y prinsip ng Myanmar. Pero ikaw ay maliit na Ning Group lang. Hindi mo kami kayang harapin. Napakabangis na prinsipe ng Myanmar. Ngunit sasabihin ko sa'yo, ito ang Itsia. Hindi ito ang Myanmar. Ye Fan, huwag kang umaksaya ng magandang alok. Prince Anders, isang taong napakataas ang dangal. Hindi para sa mga mababang uri tulad mo. Hindi ka namin pag-ari. Tama. Prince Anders ay napakahalagang tao. Siya ang nangungunang mandirigma sa Myanmar. Isang daliri, patay ka. Yefan, takbo ka. Huwag mo kaming pansinin. Ayaw ng iyong hipag na may mangyari sa'yo. Ate, alagaan mo ang kuya. Hindi ba sinabi mong ikaw ang nobyo niya? Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung matalo mo ako, papalagyan ko kayo. Okay ba? Kung hindi kalimutan na. Walang problema. Kunti lang ang natutunan niya. Amateur na galing. Nagpapakitang gilas pa siya rito. Sige, susubukan ko ang galing mo. Hindi puwed. Paano nakatiis si Yifan sa suntok ni Prince Anders? Si Prince Anders ang top na mandirigma ng Myanmar. Naabot niya ang antas ng isang Grandmaster. Hindi pwedeng wala lang si Yifan. Di ko inakala na sa Itsia, may katulad mong mandirigma. Mali pala ang pagtingin ko sa'yo. Matatalo ka sa loob ng 3 galaw. Mayabang. Alam ko, sa inyo sa Myanmar, walang talo ang tulad ko. Ngunit sa amin sa Itsia, may libo-libong tulad ko. Talo ako. Mula ngayon, hindi ko nahahanapin si Ning Ziu. Sige na nga. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Tara na. Salamat sa araw na ito. Walang anuman. Bilang personal mong assistant, dapat lang yan. Bukas ang kaarawan ko. Darating ka ba? Gusto mo bang pumunta ako? Pumunta ka man o hindi. Bukas, samahan mo akong pumili ng 2 damit. Pasensya na. Nabasag ko ang trabaho. Walang kwenta ka, hindi ka na dapat mabuhay. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon. Hindi. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ning Ziu bukas ay magdaos ng birthday party. Bukas ng gabi, gusto kong makita ang bangkay ni Ning Ziu at ang mga dokumento. Naintindihan? Opo. Ngayon gabi ang birthday ko. Marami sa mga business contacts ko ang darating. Susuotin mo ba ang ganyang damit? Ano yung itsura? Oy. Hindi ba to si Ning Ziu namin? Bakit ganun? Kasama ba siyang isang pretty boy na namimili? Sino siya? Si Zhao Ruyan at ni Zhao Cheng, ang pinakasikat na socialite sa lungsod. Sabi nila, mahigit kalahati ng mga playboy sa Jinghai connected sa kanya. Grebe, hindi ko inasahan to. Si Ning Ziu pala, malandi pala siya. Ilinis mo ang bibig mo. Hindi ka ba nagsepilyo kanina? Nagsapilyo naman ako, hindi ba pwedeng sabihin lang? Ang panlasa mo talaga, Ning Ziu. Sobra naman nakakahiya. Ganitong basura lang ang gusto mo? Bukas pa ang muahita mo? Siguro matagal ka nang nag-isa. Hindi ka na nakatiis, ano? Ikaw, Alam ko na. Siguro may iba sa kanya. Kaya hindi ka titigil kay Ning Ziu. Ano bang naiba? Kaya hindi ka titigil kay Ning Ziu. Ubisin mo ba akong masaktan? Akin ang pamilyang Zhao. Hindi ka papabayaan Zhao family. Ang mayabang naman ng mga Zhao. Ming Kuan. Ang kapal ng mukha niya. Suntukin mo siya. Huwag mo akong sisihin, Bara. Kung may sisihin, sisihin mo ang sarili mo. May nanakit. Security. Ano bang nangyayari rito? Ako ang Supreme E dito. Sila ang nanakit. Ihagis ninyo sila palabas. Hilahin niyo asuntukin ninyo. Sandali. Nag-alala ka na ba? Sasabihin ko sa'yo. Huli na. Kanina mo sinabi na nasa Minghao tayo, di ba? Tama nga. Alam mo ba kung sino ako? Akala mo ba isa kang espesyal o taong langit? Siya ba? Alalay lang siyang aming boss Ning. Na isang gigolo na pinapanatili lang niya. Gigolo ka lang.
Isang gigolo, may tapang pang gumawa ng gulo sa Governor's Mansion. Hindi ko pinalalaki ang Governor's Mansion. Gumawa kang gulo dito? Mamatay ka na talaga. Pero, bibigyan kitang isang huling pagkakataon. Kung sa harap naming lahat ngayon. Ilathala ang lahat ng ginawa mo sa kamakasama si Ning Ziu, at isalaysay mo sa lahat. Baka hayaan kitang makatakas. Paano? Anong sasabihin mo? Bakit sigurado kang ako ang mamamatay? Ilabas mo ang kontrata. Ito yung kontrata ni Lin Ke. Loan agreement ng Ning Group. Nagluloko ka ba sa akin? Bakit ka pa nagdala ng loan contract? Nakalimutan kong dalhin yung kopya mo. Bagay talaga kayong dalawa. Perpekto ang pagtutugma nyo. Dalawang kalokohan. Nagpapatawalan kayo sa akin. Sugatan siya. May tapang patumama sa loob ng Governor's Mansion. Hintayin mo lang ako. Ibigay na namin ang Ming Hao Mao. Alagaan ninyo ang bagong direktor. Huwag ninyo akong kahiyahin. Hindi ko alam kung sino ang bagong chairman. Ang bagong chairman ay, sagutin muna ang telepono. Howj, may nag-alboroto sa mall natin. Binugbog niya ang mga tao namin. Halika dito, tingnan mo. Ano? Pupunta na ako. Bini-bini. May ilang walang hiya dyan. Nagkakagulo sa mall namin. Aasikasuhin ko yan. Siege, ang general manager ng Ming Hao Mall. Haoge, pero siya ang pinagkakatiwalaan ni Governor Lin. Taong hindi ginagalaw kahit ng pamilyang Zhao. Patay ka na ngayon. Siege. Siege, gusto kong makita. Paano mo ako paatayin? Huwag kang mag-alala. Papatayin kita ng marahas at kahilahilakbot. Ikaw ang gumagulo. Siya yan, Howj. Hindi lang niya na-insulto si Miss Zhao. Binugbog pa niya kami. Hindi ka niya binibigyan ng importansya. Kailangan mo kaming ipagtanggol. Howj, Kumusta? Ako si Ning Ziyong Ning Group. Ito ang aking business card. Mukhang isang hindi pagkakaunawaan lang ito. Akiusap, tingnan mo ito bilang pabor. Ning Ziu, Isa ka lang walang kwenta. Mag-sorry ka sa kanya. gusto mo akong mag-sorry. Akala mo ikaw ang chairman ng Ming Hao. Tama. Ikaw na amoy umot na tarantado. Kung ikaw ang chairman, ako naman ang gobernador. Ay naku, Hao. Gaya niyang asong probinsyano. Hindi siya bagay sa Ming Hao Mall. Alisin ninyo siya agad. Ganyan siya. Mas malinis ang bulsa niya kaysa mukha niya. May kakayahan ba siyang bumili? Ang buong mall na to akin. Bakit hindi ako makabili? Sabi ng dalaga, ipamamana na raw ang mall. Bakit ibibigay pa sa pulutang gwapo na to? Sinasabi mong sayo ang mall. Ano bang ebidensya mo? Nasa kanya ang kontrata, Hao. Nagdadala ka pa ng peke ng kontrata. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang na yan? May problema ba kung ako ang nagbigay? Miss, bakit nandito ka? Sabi ko, mag-sorry siya. Sa nga ang bagong board director ng Ming Hao Mall. Yefan. Yefan, hindi ko napansin. Huwag mo na akong pakialaman. Bibigyan mo ba ako ng isang pagkakataon? Kakatok lang niya kagad siya kanina. Yefan, baka huwag na muna. MS Linke. Hindi siya pwede. Chairman ba siyang Ming Hao Mall? Pag-ari yan Governor's Mansion. Baka nagkamali ka? Ano ba? Inagdududahan mo ako. Hindi ako mangahas. Pero, siya nga, isa lang siyang lalaki na umaasa kay Ning Ziu. Ano ka ba? Ikaw, akalain mong kwestiyonin siya. Ipinaasa niya sa'yo. Alisin mo siya ito. Dalhin ninyo siya. Ngayon na nagkita tayo, mag-dinner tayo mamaya. May gagawin pa ako mamaya. Ang taong gusto ko, wala pa akong hindi makukuha. Sino yan? Bakit ang lapit niya kay Ning Ziu? Hindi ba sabi nilang di lumalapit si Ning Ziu sa mga lalaki? Bakit pumasok sila magkasama? Lu Quicheng, iyang lalaki ang nagpahiya sa akin. Dapat maghiganti ka para sa akin. Alam ko na. Ning Ziu at lahat ng tao, naghihintay sa'yo. Naantala lang ako kanina. Mamaya, mag-inom kang ilang baso kasama si Lu Qicheng. Sige. Ning Ziu, naghanda ko ng espesyal na regalo para sa iyong kaarawan. Tingnan mo, sana'y magustuhan mo. Ito ang tawag dito, Alice Heart. Alice Hert. Ang magagandang hiyas ay para sa isang magandang dalaga. Ang diamanteng ito, inabangan ko ito at binili mismo sa Amerika. Kakaiba ito, isa lang sa buong mundo. Umaasa akong magugustuhan ito, Ning Ziu. Ito nga ang. Napakamahal, isa lang sa buong mundo ang. Alice Hert. Bakit nasa iyo pala, Lu Quicheng? Lu Qicheng, sobrang mamahalin ng regalong ito. Hindi ko to kayang tanggapin. Si Ning Ziu ang pinakamahalagang kasosyo sa negosyo ng pamilya Lu. Ang simpleng Alice Heart na ito, walang halaga kumpara sa ating kasosyo. Sino naman ito? Ito pala si. Hindi mo pa ba alam yan, Lu Quicheng? Ang lalaking to pala, pinapanatili ni Ning Ziu sa labas. Lalaking ipinamumuhay. Sino ka pa, pinatay o hindi? Nagkakasalong ka ni Ning Ziu sa party. Dapat may regalong mas mahal pa sa akin, hindi ba? Ito pala ang. Ang bato ay nakita ko pa noong una, kahit na ito ay selyado na ng matagal, sa kritikal na sandali.
Kayang ipasok ito para iligtas ang buhay mo. Ay, Ningzio naman. Tignan mo ang kasama mong lalaki. Regalo lang ay isang simpleng bato. Baka nabili lang yan sa Tiangge. Hindi nakakahiyang magmukhang pangit. Pero kapag yung pangit may kasamang nakakadiring itsura. Nakakadiri talaga. Huwag mong sabihin ganyan. Baka ang basurang perlas na yan, totoong kayamanan naman. May eksperto ba rito na tumitingin ng mga antikong gamit? Lumabas ka at suriin mo nga. Kung hindi niyo ikinakahiya, pwede kong tingnan. Ay, hindi akalan. Isang tingin lang, alam mo na ang pinagmulan, Teacher's Ho. Kung ikaw ang lalabas, paniniwalaan namin agad. Pwede ko ba makita ang perlas mo? Siyempre pwede. Si Gemaster pakiabot. Ang perlas na ito parang jade pero hindi rin. Hindi ito isang antigong piraso. Sa tingin ko naman, parang isang salamin na bilog. Ha ha ha. Ay, Ningzio. Sabi mo ba ang kasama mong lalaki? Ang sanya, tol? Regalo? Isang baso o salaming kwintas lang? Ang bait mo naman. Ziyu. May mga basura, tamad at walang ambisyon. Basta marunong lang mga akong papatok sa'yo. Ikaw naman inosente at mabait. Mag-ingat ka ha. Huwag mong hayaan na lokohin ka. Patayin kita. Patay na. Primordial Treasure. Napakabihira itong espiritual na kayamanan. May taglay itong mahiwagang enerhiya. Noong ako'y 8 taong gulang, nakita ko ito minsan kasama ang ama ko. Pagkatapos, narinig kong naibenta ang perlas na ito. Halos 1 bilyong halaga. 10 bilyon. Ganyan lang, isang maliit na perlas. 10 bilyon din. Ano nangyari yan? Lene, base sa ipinakita niya kanina, kulang pa ang 1 bilyon para sa kanya. Yung perlas na nakita ko noon, Wala siyang kakayahang protektahan ang may-ari. Luki Cheng, tingnan mo, ang kapal mukhang bata. Tulungan mo naman ako. Hindi mo ba alam ang kakayahan ko? Nakakainis. Narito na. Si Chen Hao, chairman ng Black Gold Group. Ang Black Gold Group ang pinakamalaking grupo sa Isuya. Nagkakahalaga ito ng daan-daang bilyon. Hindi akalain na napapatawag mo sa Ningxiu. Ginoong Chen. Ito si Ningziyu. MS Ning. Dati ko nang narinig na bata ka pa. Nagawa mong itatag ang Ningxi Group. Ngayon nang makita kita, talagang hindi pangkaraniwan. Maraming salamat sa papuri, Mr. Chen. MS Ning, isa akong simpleng tao lang. Ayaw ko ng paligoy-ligoy. Sasabihin ko na diretso. Sige, sabihin ninyo. Hahaha, ang direho mo. Narinig ko na may hawak si Ningxiu. Ng isang USB drive tungkol sa pagdevelop ng gene ng tao. Interesado talaga ako sa USB drive na iyon. Magbigay ka ng presyo. Ji Chen, ano po ang ibig sabihin ninyo? Siguro alam ninyo, Ningxiu, ang Jushen at ang Western 4, nakatutok sa inyo. Sa mundong ito, maliban sa Tianjian Pavilion ni Longdi. Tanging ang Black Gold Group lang ang makakapanatili ng USB drive na iyon. Ibig sabihin ni Ji Chen. Hindi ko kayo papahirapan. Ang Black Gold Group namin, garantisadong poprotektahan ang Ning Group. Pero ang kita mula sa USB drive na ito, hahatiin natin 80 tandang bawas 20. Paano? Ji Chen, dinala ninyo pa rito ang 2 tao. At kukunin ninyo ang 20% ng kita ko? Ang kapal ng ginawa mong plano. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ako ang 80, kayo 20. Ji Chen, medyo sobra na to, di ba? Kapag protektado ng Black Gold Group, ang negosyong ito, sobra kayong makikinabang. Ang USB drive na ito ay iniwan sa akin ng kapatid kong babae bago siya namatay. Bibig nyo lang kumikilos. Akala nyo makukuha ang 80%? Anaginip ka. Yung gusto ko, ako si Chen Hao. Hindi pa ako nagkakamali. Ningziyu, hindi mo kayang pigilan ang Black Gold Group. Kapag umatek ang Black Gold Group sa Ning Group, hindi ninyo sila mapipigilan. Mumugulo kayo ng salita. Akala nyo huhatiin ang 80%. Tinanong nyo ba ako? Hoy, gusto mong sirain ang plano ko ulit? Hold up daw, mabuti ba yun? Hoy, basta, huwag kang makialam. May mga taong hindi mo dapat galitin. Matagal nang nawala si Chen Tianhao. Ang laki ng pinagawa mo ngayon. Long Wen, siya ba yun? Paano mo nagawang magsalita ang ganyan kay Mark Ken? Kahit mayroon kang 10 buhay, hindi pa rin sapat yan. Mayabang ka. napakabobo. Ako si Chen Hao, mula sa Black Gold Group. Silong di rin ba ang nagkagusto sa datos na ito? Ningxiu, ang totoo, ang gusto kong sabihin, mag-invest ang Black Gold Group ng 10 bilyon. Walang kondisyon ang pag-invest sa Ning Group, at hindi hihingin ang kahit sentimo. Chen, kayo, nagkamali ba kayo ng sinabi? Hindi ba napagkasunduan na nitong sakupin ang Ning Group? Simula ngayon, ang Ning Group ay pag-ari na ng Black Gold Group. Estratehikong kasosyo. Kung lalaban ka sa Ning Group, laban ka rin sa Black Gold Group. Boss Chen, hindi ba napag-usapan na natin to? Ako ang pamilya Lu. Lu Quicheng. Binalaan kita, huwag mong gambalain ang pagkakaibigan namin ni Ningxiu. Boss Chen, anong nangyayari sa inyo? Ito ang 100 bilyon ha. Sampal lang na 100 bilyon. Kung ibibigay, ibigay na. Boss Ken, bakit biglang nagbago ang isip? Boss Chen, Tumahimik ka. Tiyak na ang desisyon ko. Kung magsalita ka pa,
Huwag mo akong sisihin kung magbago ako ng ugali. MS Ning. Pasensya na kung medyo malakas ang boses kanina. Sana hindi kayo mabalisa. Ganito na lang. Hell tayo ng isang tagay. Maraming salamat, Boss Chen, sa pagkakataong ito. Ipinakita niyo ang inyong kabutihang loob. Itong tagay na ito para sa atin. Sa masayang pakikipagtulungan. Chen Hao ng Black Gold Group. Wala kayong mata. Hindi ninyo nakikilala ang tunay na halaga. Long Di, parusahan siya. Akala ko naman magtatag kayo ng sarili ninyong grupo, Black Gold Group. Hindi po ako mangahas. Ang Black Gold Group ay inangat ninyo, Long Di. Isang utos lang mula sa inyo. Susunod ang Black Gold Group kahit saan man. Handa kaming mamatay. Tumayo ka. Sundin ko po ang utos. Ngayon sinugo kita rito. Pero ang gusto ko lang ay tulungan ng Black Gold Group ang Ningzio na makuha ang datos. Opo, Ye Fan. Bakit binago ang isip ni Chen Hao dahil sa'yo? Kaya niya nag-iba ng plano dahil sa'yo? Ningzio. Kumpanya. May problema sa kumpanya. Uturn, balik agad sa opisina. Ningzio, finally dumating ka rin. Ngayon umakyat ang research team para kunin ang datos. Natuklasan nilang nawawala ang USB drive sa safe. Parang misteryo, bigla na lang nawala. Ang safe ay mabigat at naka-encrypt. Paano ito mawawala? Binuksan ang safe gamit ang susi. May taksil sa loob ng Ningru. Ano? Na-review na ba ang CCT? Nasaan ang security team? Bakit hindi pa sila dumarating? Tawagin ninyo ang hepe ng seguridad. Nasaan si Han Zongshu? Dalhin ninyo siya rito. Ningzio. Si Han Zongshu. Nawala na siya. Hindi na namin siya makontak. Ito ang CCT. Han Zongshu. Tingnan ang ruta niya. Mukhang pinagplanuhan na talaga. Ang encryption sa USB drive. Kaya lang makakahadlang lang sa mga hacker. Isang oras lang ang atake. Kung hindi may babalik agad ang USB drive, tapos na ang Ning Group. Pupunta ako sa lugar, titingnan ko. Ningzio. Sa tingin ko, hiniisa lang ang trader sa kumpanya. Marami pa. Suejian. Nagpadala ako ng numero sa'yo. Panginoon, ang lokasyon ng numerong ito. Ang lokasyon ng numerong ito. Nasa mansyon ng pamilya Zhao ang numerong ito. Sig, naintindihan ko. Akala ko medyo mahirap gagawin. Di ko inaasahan na ganun kadali makuha. Ginoong Zhao, kailan nyo ibibigay ang pambayad ninyo? Bakit nagmamadali ka? Ibibigay din namin sa'yo, huwag mag-alala. Ginoong Zhao, malaki ang kasong ito. Pag nalaman ng Ning Group na ako ang kumuha ng files. Tapos na ako. Pinangako mo naman sa akin na kapag nakuha ko ang mga datos, ibibigay mo agad ang 500 milyon. Kailan ko sinabing papayag ako? Magbibigay na ba ako ng 500 milyon? Ginoong Zhao, wag po kayong magbiro. Ayusin ninyo ng maayos. Ginoong Zhao, wala na akong hihingin. Patawarin niyo ako, pakiusap. Nakakaaliw. Hindi pa ako kumikilos. Kayo pa ang nag-ungo sa sarili ninyo. Sino? Assistant Ye, ako si Han Zongshu. Siya ang Zhao Cheng. Ninakaw niya ang mga file ng kumpanya namin. Sakto si Fan. Ngayong araw, hayaan ninyo kaming. Bayaran ang mga lumang pagkakasala at bagong paghihiganti. Gusto ninyong patayin siya para itago ang ebidensya. Sa buwan na ito taon na ang alaala niya. Ngunit sa tingin ko, ngayon ang araw ng kamatayan mo. Fan. Akala mo ba hindi ako handa? Saan mo nakuha ang kumpiyansa? Isang lumang baril lang ang kayang takutin ako. Papatayin kita. Hoy, Paano nangyari yan? Sinasabi ko sa iyo, kapag ang mabait naging malupi, wala ka ng karapatang lumuhod. Huwag nang itapon pa ang USB drive. Tama. Ito ang file na nawala sa amin. Maganda. I-decrypt natin ito agad. Simulan ang produksyon. Ah, nakita mo ba si Han Zongshu? Patay na siya nung pumunta ako. Mukhang nagpakamatay siya dahil sa takot. Swerte niya. Yifan. Ang mga datos sa USB drive na ito, hindi mo ba ito binuksan? Anong ibig mong sabihin? Ningzio. Iniisip ko lang. Si Yifan lang ang nag-iisang nakahawak sa datos. Iminumungkahi ko. Ihiwalay siya. Kung hindi, may panganib pa ring malantad ang datos. Gusto ko ng laman ng datos. Bakit ko pa ibibigay sa inyo? Sino ang makakaalam kung hindi ba ninyo ito tinatabunan? Feng Yan, sobra na ang ginagawa mo. Ningzio, para lang naman sa inyo ang iniisip ko. Si Yifan na taong ito, hindi malinaw ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi rin klaro kung bakit siya lumalapit sa'yo. Baka bahagi siya ng isang sabwatan. Sejen. Suijen, silipin mo si Feng Yan. Taksil. Hoy. Yefan. Ako si Teacher Zhao. Narinig kong bumalik ka sa Jinghai. Bakit hindi ka man lang nagpaalam? Ngayon ang retirement party ko. Teacher Zhao. Anong inaawit mo ngayon? Mga inutil. Hi. Plano namin hintayin si Zhao Cheng mag-hack ng USB drive bago kumilos. Di inaasahan. Di ko inakala na si Zhao Cheng ay sobrang inutil. Kinuha pabalik ni Yifan. Yifan. Mukha. Kailangan nating ipaubaya kay Lukichen. Para maging sinisisi. Emye. Oy, Ningzio. Naghihintay na si Lukicheng sa private room. Dapat talagang pasalamatan ng Ning Group at Black Gold Group. Dapat nating pasalamatan si Lukicheng. Pero bakit binigay ni Chen Hao lahat ng kita sa akin?
Ningxiu, pumasok ka na. Malalaman mo. Tara. Pag-aari ko ang hotel na ito ng Longdi. Sasamahan kita. Tara, Mga kasama, ngayon ang retirement party ni Teacher Zhao. Lahat tayo estudyante niya. Maaring sabihing matagumpay na tayo. Mag-toast tayo para kay Teacher Zhao. Oy, Yifan. Dahil nandito ka na, bakit may kasama ka pa? Anong kaso? Di ba palagi kang di makakain? Kumain ka na, magpakabusog ka sa retirement ni Teacher Zhao. Yan ang hindi mo maintindihan. Baka kasama ni Ifan yan. Hindi ba't ang may katayuan, may mga kasama? Aba, kumikita na siya ngayon. Nung nag-aral pa siya. Siya ang pinakakulit sa klase. Teacher Zhao, mukha ba siyang may pag-asa? Astang-astang lang siya. Ngayon, tinutustusan na siya ng iba. Kepman. Huwag mo siyang maliitin. Magaling siyang umasa sa iba. Alaga. Ayos, Yifan. Paano mo ginawa yan? Baka mas malaki nga ang advantage mo. Sigurado yan. Hindi madaling maging sinusuportahan. Ganyan namin siya ginulong noon sa school. Hoy, Gagamit na ba yung gamit mo? haha. Buong buhay ko, marangal ako. Paano mo nailaki? Isang walang hiya kang tao. Teacher Zhao, matagal na yan. Hindi ka talaga nagbago. Tinawag mo ako para gumanap nito. At magtutol ka pa. Labas ka. Dati, hindi ba dahil binigyan ka ng tihi ng katay niya? Hindi ako ang nagbigay. Inayagan mo silang apihin ka. Ikaw pa ba, karapat-dapat maging huwarang guro? Itago mo yung sirang pamaypay mo. Tingnan mo, hindi mo na kaya. Sisiin mo pa ang iba. Matandang tanga. Ayaw mo na bang mabuhay? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? May naririnig akong aso tumahol. Pagsasabihin mong aso ako. Si Ifan, aso lang siya. Mas mababa ka pa sa asong sumusunod sa kanya. Matanda, tingnan mo to. Wow, ito ang Supreme Card. Ito ang Supreme Card. Dito pwede gastusin. Makakatikim ka ng unlimited na libreng pagkain. Itinabi ko ito para sa retirement ng Teacher Zhao. Iningatan ko ang pagkakataong ito. Tingnan mo si Yishao. Ngayon, tingnan ka. Paano kita napalaki ng ganito? Estudyanteng walang kwenta. Ang hotel na 2 ay 5-star. Sa buong Jinghai, pinakamataas ang gastusin dito. Kahit kumain lang, umaabot ng 10,000 halaga. Sabi nila, pinakasikat dito ang red wine. Sana matikman natin ngayon. Ngayon unlimited ang inumin. Waiter, mag-order na. Hindi na kailangan tingnan. Ihatid nyo lahat ng pinakamahal ninyong putahe. Gino, sigurado po ba kayo? Kasama sa menu ang ilang imported na sikat na putehe. Mahal ang presyo. Anong ibig mong sabihin? Akala mo hindi ako kayang magbayad? Anong pinakamahal na alak ninyo rito? Gino, ang pinakamahal naming red wine. Isang bote, nagkakahalaga ng 5 milyon. 5 milyon. Ang mahal naman. Walang problema. Mayroon akong Supreme Card. Ipadala ninyo lahat dito. Gino, kasama ang pagkain at alak, minimum na konsumo ay 6 na milyon. Tiyak ba kayo? Tinawag kita, bababa ka. Wala ka bang pake? Yifan, ikaw na mababang uri. Siguro hindi ka pa nakatikim ng ganitong pagkain. Baka gusto mong lumuhod. Bibigyan kitang makakain ng tira. Mga delicacy, masasarap na putahe. Kahit tira na lang, hindi pa rin yan para sa'yo. Yifan, wala kang hiya. Dati, mahusay kang umiyak at magyapag gaya ng aso. Siguro hindi mo pa nakalimutan. Ganito tumatawag ang aso. Sigurado ba kayo diyan? Akala ninyo makakakain kayo ng libre. Mayroon akong Supreme Card. Ano sa tingin mo? Magaling. Gusto kong makita. Kaya mo bang makakain ng ganitong bawal na pagkain ngayon? Isang libreng piyesta para sa'yo. Ang dangal ng lalaki ay nasa kanyang kuhot. Kung magkukubli ka ng matagal, baka hindi ka na makabangon. Tara na. Ang batang to, hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang tuntunin ng lipunan. Walang pag-asa. Wala siyang kwenta. Anong panahon na ngayon? Di na uso ang dangal ng lalaki sa tuhod na iyon. Sa tingin ko, matigas lang talaga ang kanyang tuhod. O kaya naman, ang aking Supreme Card ang mas matigas. Hanapin ninyo kung paano nakuha ni Yeoren ang kanyang Supreme Card. Si MR Chen, ang card na yan ay. Nakuha ni Yeoren sa pagmamakaawa at pagyukot. Pero sa kanyang estado, hindi siya karapat-dapat na magmay-ari nito. Kunin na lang natin ang kanyang Supreme Card. Opo, MR Chen. Pasensya na po. May naantala lang. Lukiching, hindi ba sumama sa inyo si Amar Chen? Kailangan munang makipagkita ni MR Chen sa isang importanteng tao. Babalik siya kapag may oras. Aba, bango naman. Mukhang nagpaayos talaga si Ningxiu para makita si MR Chen. Pinaganda niya talaga ang sarili. Ang suot niya, sexy naman. Lukiching, maging magalang ka. Secretary Feng, kunin mo na ang alak sa loob. Mag-inuman muna kami ni Ningxiu. Opo, Lukicheng. Ibigay mo na lang sa akin. O sige miss. Feng Yan, anong ginagawa mo? Anong pakialam mo? May problema ba? Ziyu, sa tingin mo kung wala ako, susunduin ba agad ni Chen Chanhao ang Ning Group? Dapat talaga siyang pasalamatan mo. Paano mo siya gustong tulungan? Ayaw mo bang malaman? Bakit kaya napakamaalaga ni Chen Chanhao sa'yo? Alam mo ba yun? Huhulaan ko lang. Siguro nagustuhan ka lang ni Chen Chanhao. Nagustuhan ako? Bakit hindi naman? Kung hindi, bakit pa siya tutulong agad?
Sandali, dieting si Chen Hao. Alam mo naman ang mga nangyayari. Lu Qiqing, hindi ako ganyang babae. Ning Ziu, Lu Qiqing, narito na ang alak. Nagkamali lang ako kanina. Isang tagay pa sa iyo, Ning Ziyu. Pwede na ba akong magsabi ngayon? Pagdating ni Chen Hao, gigugulin mo ba siya? Lu Qiqing, sinasabi ko hindi ako ganyang babae. Alam ko namang matapang ka. Hindi kayong tipo na malandi. Kaabala kong ikaw muna ang unang magsimulang matikman. Gagawing tunay kang babae. Para makakuha ka ng kaunti. Ng kaanasan sa paglingkod sa lalaki. Lu Qiqing, anong inaakala mong tao ako? Mag-isip ka muna ng mabuti. Huwag ka nang mag-isip, imposible yan. Ano nang ginagawa mo sa akin? Gagawin ko ito para kay Chen Hao. Tikman muna kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Feng Yan, iligtas mo ako. Ning Ziu, sumunod ka na. Feng Yan, anong ibig mong sabihin? Lu Qiqing. Ayos ka lang ba? Yefa, tulungan mo ako. Mabilis. Kumusta na? Mas mabuti na. Ginong Lu, ayos ka lang. Wala, ayos lang. Ning Ziyu, ayusin mo ang mga tao mo. Kung hindi, Black Gold Group at pamilya naming Lu, ay agad naming ipapasa ang Ning Group. Yefa, huwag mo siyang galawin. Hindi ba lagi siyang ganyan sa'yo? Ginagawang kanggulan mo pa siya. Huwag kang makialam sa akin. Ako ang nagligtas sa'yo eh. Tama, ikaw ang nagligtas sa akin. Pero hindi mo siya dapat sinaktan. Lu Qiqing, magpapanggap akong kinagat lang aso. Umalis ka na. Ning Ziyu, hinayaan mong may pumalo sa akin? Binigyan kita ng mukha, di ba? Saj, ako ang hahingi ng tawad sa'yo sa kanya. Bakit hindi pa umaalis si Efan? Pagdating ni Chen, huwag sirain ang plano ko. Kasi si Chen yan, di ba? Chen Hao. Ayos. Sasabihin ko na pumasok siya. Chen Hao, pumasok ka rito ngayon. MR Chen, dumating ka sa tamang oras. Anong nangyayari? MR Chen, alam kong gusto mo si Ning Ziyu. Kaya pinatawag ko siya dito. Akala ko mag-inom lang tayo. Gagawa tayo ng konting ambience. Hintay lang sa'yo. Ayos na ang plano, di ba? Ano? Gusto ko si Ning Ziyu. Kasalanan nitong binata. Sinira niya ang plano ko. Tayo kasangga, di ba? Hindi mo ba gagawin? Chen Hao. Walang ganoon. Hindi ako gumagawa niyan. Wala akong alam tungkol diyan. MR Chen, ano ba yan? Lu Qiqing, kung gusto mong mamatay, wag mo akong isali. Hindi ba gusto mo si Ning Ziyu? Napakagarbo ni Ning Ziyu. Ako si Chen Hao. Anong karapatan ko? Paano ako magtatangkang umangkin? Bakit ka sasang-ayon tumulong ng walang kondisyon? Hindi makatwiran. Lu Qiqing, tanga ka. Gusto mong malaman bakit, di ba? Sasabihin ko sa iyo bakit. Lu Qiqing, ang kapal ng mukha. Hiniling kong alisin siya. Bilang babala. Kung hindi ikaw, bakit ka lumuhod sa kanya? Dahil sa utang na loob ko kay Yefan. Kaya tumulong ako kay Ning Ziyu. Yefan, ibig mong sabihin dahil kay Yefan? Kilala mo si Chen Hao? Bakit hindi mo sinabi agad? Kung sasabihin ko, maniniwala ka ba? Paano natin haharapin si Lu Qiqing? Ako ang panganay ng pamilya Lu. Binalaan ko kayo. Hilahin ninyo siya palabas. Sirain ang mga braso't binti niya. Ihagis sa pintuan ng pamilya Lu. Sabihin niyong ginawa ito ni Yefan. May tao. Tigil. Saan ka pupunta? Ning Ziu, ginagawa ko rin ito para sa kumpanya. Para sa ikabubuti ng kumpanya, nilagyan ko lang ng gamot ang alak. Sino ka talaga? Ning Ziu. Si Lu Qiqing ang nagpilit sa akin. Sige na, alam ko na si Lu Qiqing ang nagpili sa'yo. Feng Yan, sinasabi ko sa'yo. Ito na ang huling beses. Salamat, Ning Ziu. Magandang araw po. Nagastos ninyo ang 6.8 milyon. Magkano? Teacher Zhao, maliit lang yan. Yefan, huminto ka. Alam mo ba magkano ang ginastos namin? Kabuuan, 6.8 milyon. Isang bote ng alak, 5 milyon. Hindi mo yan kailanman mabibili. Pagdating sa bayaran mamaya, Huwag kang umiyak ha. hindi pa nakakita ng Supreme Black Card. Ngayon makikita mo na. Paumanhin. Hindi na aktibo ang card ninyo. Ano? Hindi na aktibo. Siya sa atin ninyo mabuti. Paano ito na-deactivate? Kailan ito hinarang? Kakatapos lang. Dahil hindi na kayo kwalipikado sa hotel para sa Supreme Card, kaya tinanggal ang lahat ng benepisyo. Kailangan ninyo bayaran ang buong halaga. Buong bayad. Naku. Ang yabang nyo naman. Hindi nyo na kayang bayaran ang 6 milyong iyon, di ba? Anga ka ba? Dahil may pribilehiyo ako sa Supreme Card, libre isang beses. Kaya kumain lang ako ng mahigit 6 na milyon. Teacher Zhao, inayos ko ang iyong retirement na salo-salo, kaya kalahati dapat kayo ang magbayad. Biro lang ba to? Ibabayad ko ang kalahati. Parang ibinenta mo na ako. Hindi ko rin kayang magbayad. Kayong lahat estudyante ko. Anong klaseng guro ang nag-iimbita at pinapainom ang estudyante? Ano ibig niyong sabihin? Gusto niyong kumain ng walang bayad? Tigilan nyo ang walang kwentang mga salita. Walang makakatakas. Yefan, huwag ka ring umalis. Hindi naman. Wala akong kinakain. Wala akong kinalaman dyan. May bahagi ka rito, syempre.
Pumasok ka naman sa private room. Kung hindi ka kumain, problema mo yun. Matanda, bawasan mo ang asin, ha? Mukhang wala ka ng ibang ginagawa. Bakit ka pa mag-aabala? Parang hinihingi mo pa sa akin ang bayad ng private room. Pwede ko naman kayong i-waive sa private room fee. Ganun ba? Hindi na kailangan ng 6.8 milyong. Kayo, magbigay kayo ng 6 milyong, sapat na. Akala mo sino ka ba? Sabi huwag na at agad na huwag na nga. O sige, Chen Tianhao. I-wave ko na ito ngayon. Bakit mo siya sinasunod? Matanda pa yan? Gino. Si Ken Tianhao ang aming totoong boss sa likod. Hindi pwedeng mangyari yan. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ang real na may-ari ng hotel na, to ay ang Black Gold Group. Ito nga siya. Chairman ng Black Gold Group, Chen Tianhao. Chairman Ken. Sinasabi mong siya ang chairman ng Black Gold Group. Hindi niyo man lang kilala si Chairman Ken? Talagang hindi kayo karapat-dapat kumain dito. Sige, alis na kami. Ye Fan, dinala pa niya ang chairman ng Black Gold Group dito. Hindi mo ba nakita, kasama niya si Ning Zio? Nag-invest ang Black Gold Group sa Ning Group. Tiyak gawa ni Ning Zio yan. Kumusta na yung inihanda mo? Handa na. Ito ang imbitasyon para sa bukas na seremonya ng pag-angat ng elite. Ang kuya at ate ang nagalaga sa akin ng maraming taon. Karapat-dapat lang ito sa kanila. May isa pang bagay. Sage, sabihin mo. Nalaman namin na ang sekretarya ni Ning Ziu, si Feng Yan. Namatay siya 1 buwan na ang nakalipas. Patay na. Ngayon, ang Feng Yan ay peke. Pero pagkatapos ng teknikal na pagsusuri, halos walang pagbabago sa mukha. Kaya nilang gawing tunay ang peke. Baka nga. Iyon yata si Hades na maraming mukha. Hindi ko alam sino ang napakaswerte. Nagawang makuha ang pabor ni Tsuejian. Diretsong binibigay sa kanila ang yaman ng mga elite. Kahit si Ye Fan na parang walang kwenta, kayang umangat at yumabong. Dapat nating samantalahin itong pagkakataon. Oren, Mayor, May magandang balita ako. Buntis ang asawa ko. hindi ka ba halos inutil? Paano siya nabuntis? Hindi ba nakatira si Yifan sa kanila? Siguradong anak iyon ni Yifan. Anong kalokohan yan? Mali ba ko, Yidalong? Inagtaksilan ka pa, pero masaya ka pa. Talagang inutil ka. Hindi. Hindi ganyan. Buntis ng iba, tapos ipinaggatapat mo pa sa amin. Walang hiya talaga. Sabihin mo ng malinaw. Sino ang nagpabuntis sa kanya? Putang ina. Okay ka lang ba? Sana napahiya lang ako dahil kay Ye Fan. Anong klaseng tao kayo? Karapat-dapat ba kayo? Makikipaglaban ako sa'yo. Asawa. Isang cute, isang mas cute. Karapat-dapat ba kayo rin? Yefan, bakit ka nandito? Siyempre nandito ako para protektahan ka. Sekretarya Feng, kung totoong lumitaw ang Longdi, matatakot ka ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ah, hindi ba yan si Sekretarya Chen? Dumating na si Xiao Fan. Kuya, asawa, ayos ba kayo? Nahiya ako ng ilang dekada. Akala ko na yung babangon na ako. Pero heto, pinapahirapan pa rin nila kami. Si Yedalong ba ang tunay mong kuya? Sa tingin mo ba karapat-dapat siyang maging kuya ko? Ibinigay niya ang posisyon ng punong Yi sa'yo. Paano mo siya gagantihan ng ganito? Ba, ibinigay niya sa akin. Ang taong iyan na parang birding pagong, karapat-dapat ba sa punong Ye? Tama. Mamaya ang pag-angat sa loob ng elite. Baka makuha rin ng pamilya nating Ye ang pagkakataon. Dalawa nilang iyan ay kahihiyan lang sa Ye. Tanggalin na natin sila sa pamilya Ye. Hindi puwed. Naalala mo, may naisip akong dapat gawin. Katiwala. Anggalin si Ye Dalong sa talaan ng pamilya. Yaoren, ikaw. Kuya, hindi man tayo itinuturing na tunay na elite. Huwag kang mag-alala. Sa sariling kapangyarihan mo, magiging tunay kang elite. Nakakatawa naman to. Narinig mo ba ang sinabi niya? Kaya maging mayaman ang Yedalong. Ako na ang pinakayaman sa Ichia. Tumahimik ka. Sige na. Wala nang kakinabang makipagtalo sa mababang uri. Tayo na. Xiao Fan, salamat sa'yo na yung beses. Walang anuman. Uwi muna kita at ang hipag para ayusin ang mga bagay. Ning Ziu, mauuna ka na. Dadating na rin ako sandali. Tara na. magsisimula na ang seremonya. Ihatid na ninyo ang biyaya ninyo. Nagbadala ang pamilya Liu ng 10 garing ng ginto. Halaga, 10 milyon. Nagpadala ang pamilya Song ng pares ng dekalidad na Jade Rui. Halaga, 800,000. Nagbigay ang pamilya Ye ng isang Qianli Jiangshan na pintura. Naway magtagumpay ang katanggap ng titulo. Maging matagumpay ka agad. Kunin ninyo at ilabas ang gamit ninyo. Wala kayong karapatang umakyat sa entablado. Yifan, Bakit parang andyan ka saan mangdako? Kakatanggal lang ninyo sa pamilya Ye. Kaya sasama kayo rito. Ano? Buntong hininga ba ng galit? Nais ninyong sirain ang seremonya. Ye Fan, sasabihin ko sa'yo. Ito ang seremonya ni Lord Suijian. Kung hindi ka takot mamatay, subukan mo. Yefan, baliw ka ba? Ye Fan, hinahanap mo ang kamatayan. Madumi ang mga gamit ninyo. Jinong Chen. Alam kong nag-invest ka kay Ning Ziu. Ngunit ito ay malaking okasyon ni Suijian. Ginulo ng batang ito ang venue. Ano ang gagawin natin? Ikaw, Ako na ang bahala. Ano?
Akot ka na, bata. Maari kang dumaan sa pagitan ng mga hita ko. Baka pabayaan kita. Yifan, kung hindi inalagaan ka noon ng pamilya Yi, matagal ka ng patay. Humayo, lumuhod ka na. Sige nga. Yefan, ano ginagawa mo? Kung sinasabi ninyong may utang ako sa pamilya ibabayad ko na sa inyo. Mula pagkabata, lagi akong inalagaan ng kuya at hipag ko. Kung kailangan magkasalamat, dapat akong gumanti sa kanila. Hindi ko inaasahan na si Yefan ay talagang tapat sa utang ng loob. Tungkol sa kaunting dugo na ito, hindi ako si Yefan na makakalimot sa utang. Sapat na ito upang bayaran kayo, magkapatid. Ikaw talaga'y isang tuluyang baliw. Ngayon na nabayaran na ang pabor. Panahon na para pag-usapan ang utang ninyo. Kayo dalawa. Luhod kayo sa kuya ko at sa misis niya. Magyuko. Naririnig niyo ba? Pinapapahiya niya ako na humingi ng tawad sa inutil na to. Kung hindi ako hihingi ng tawad, Huwag kayong magsisi. Mga angkan na nandito, makinig kayo. I-lockdown ang pamilyang Sino man ang magpapatuloy na makipag-cooperate sa kanila. Iyon ay paglalaban sa akin. Yefan, anong posisyon mo? Anong katayuan ang pamilyang Ye? Hindi ka ba umaasa kay Ning Zio? Akala mo ba kaya niyang utusan ang buong Jinghai? Sino nagsabing umaasa ako kay Ning Zio? Sino ang makatakbuhan mo? Sa akin. Sino nagsabing umaasa ako kay Ning Zio? Sino ang makatakbuhan mo? Sa akin. Ginoong Tsuejan. Sa wakas, dumating ka. Sinunog ng binatang ito ang Qianli Jiangshantuko. Ginulo pa niya ang Venue. Sinabi pa niyang boycottin ang pamilyang Ye. Ginoong Tsuejan, tutulungan namin kayong palabasin itong peking gwapo. Huwag ninyong sirain ang inyong salusalo. Ano ba kayo? Ang mga pamilyang sinusuportahan ko, inaatake ninyo. Ginoong Tsuejan, ano ibig mong sabihin? Baka ang mga paparangalan ngayon ay, sila ba ang dalawa? Tama. Ang mga napipili para may angat bilang maharlika ngayon. Sila sina Chen Shishi at mag-asawang Yedalong. Ipinapahayag ko. Gagamitin ang lahat ng paraan. Upang itaguyod ang dalawa. Bilang pinuno ng isang mayamang pamilya. Bilang kinatawan ng Black Gold Group, maglalaan ako ng 100 bilyon para sa pagunlad nina Yedalong at ng kanyang asawa. Para sa pagpapatakbo ng kumpanya, pamamahala ng kumpanya, ang Black Gold Group ang magpapadala ng mga profesional para tumulong. Si Yedalong, anong merito niya? Impossible. Ginoong Tsuejan, tayo ay isang pamilya. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako, pakiusa. Para kanino kang luluhod? Yifan, hindi ba ako nananaginip? Ito ba to? Toto. Dalong, sa wakas, tapos na ang paghihirap natin. Pagkatapos ng lahat, si Yifan ay atin pa rin. Kung hindi, Kuya. Kuya, kung papatawarin mo siya ngayon. Magpapatuloy silang gumawa ng masama. tama si Yifan. Huli na ang pagsisisi. Hilurin ninyo siya palabas. Kuya, Huwag mo akong galawin. Kuya, nagkamali kami. Ginoong Sijan, pwede na ba akong makipagkita kay Longdi? Pumayag na silong di na makita ka. Talaga? Feng Yan, umuwi ka muna. Kakauwi ko para makipagkita kay Longdi. Ning Zio, Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag kang mag-urong sulong. Ning Zio, sinabi mong hanapin ko ang background ni Yifan. Nasumpungan ko na, sabihin mo. Si Yifan, siya pala ang bayaw mo. Namising ang kapatid mong babae. Malaki ang kinalaman niya roon. Siya? Siya ang bayaw ko? Ang kapatid mo, siya ay ipinagtaksil ng taong iyan. At nga siya ay pinahiya. Inahirapan pa. At hindi siya kumibo. May nakuha akong video mula sa ibang bansa. Yefan, hindi ko akalain na ganyan ka pala. Lumapit siya sa'yo sigurong para sa mga datos. Hindi ko siya hayaan. Naintindihan ko na. nagulat ka ba? Bakit ka nagpakita sa villa ni Longdi? Nasaan si Longdi? Sa puntong ito, kailangan ko pa bang maggaliwanag? Alagang hindi na kailangan ng paliwanag. Pinagtaksilan mo pa ang kapatid ko. Ang pagpapanggap sa Longdi, hindi naman imposible gawin. Ang laki naman palabas ninyo. Anong ibig sabihin nito? Sino ang nagsabi na nagpapanggap ako? Inakala mo hindi ako nakakaalam? Binali mo ang kapatid ko. Inahamak mo siyang todo. Ngayon nagpapanggap ka pang Longdi. Ang gusto mo lang naman ay ang datos sa kamay ko, di ba? Wala ka nito. Ang datos na hawak ko. Ito ay may kinalaman sa kapalaran ng Ixia. Kahit mamatay ako, hindi ko ito ibibigay sa isang taong tulad mo. Ning Zio, pakinggan mo ako. Delikado ka ngayon. Kailangan mo akong paniwalaan. Maniwala sa'yo? Nakakatawa. Bukas maglulusad akong public bidding. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hayaan na ang Black Gold Group, pumunta na sila sa impyerno. Kung maglulunsad ka ng public bidding, kailangan i-unlock ang lahat ng USB drive na datos. Huwag ka nang magkakatanga sa iba. At hindi ko kailangan ng isang peking moralista tulad mo. Layas ka. Lahat ng kumpanya sa Jinghai tinapos ang pakikipagtulungan sa atin. Naputol ang cash flow ng pamilya Ye. Tapos na tayo dito. Anong nagmamadali? Tingnan ka nga. Hindi ka mukhang ulo ng pamilya. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si Yedalong at humingi ng tawad.
Kahit pagawin niya akong baka at kabayo, kailangan ko pa rin pumunta. Pupunta na ako ngayon din. Tigil diyan. Tingnan mo ang yabang mo. Parating na mabangkarote ang pamilyang Ye. Hindi pa naman oras para sabihing bankrupt. Mahal ko. Sa wakas nakauwi ka rin. Beimang. Nga. Ang bayaw ko ay si Beimang. Mahal ko. Ang kapatid mong lalaki ang pinatay ni Yifan. Isang walang kwentang tao lang. Kahit pa may Black Gold Group at Suigen silang sumusuporta. Ano naman ang mangyayari? Bayaw. Bakit hindi natin patayin na lang si Yefan ngayon din? Hindi pa dapat. May isang bagay pang kailangang gawin bago iyon. Anong bagay? Siyempre, kunin na lang ang Ning Group para sa atin. Hindi ka ba ang sekretaya ni Ning Zio? Zhao Zhonshen. Ngayon, nasa iyo na ang susunod na hakbang. Huwag kang mag-alala. Bukas, alisin ko silang lahat ng sabay-sabay. Ning Miss, bakit nag-iisa ka rito? Saan na si Yifan? Huwag mong ang banggitin yung malaking basura na yan. Hindi ko pinapayagan na ganoon ang pagsasalita mo. Anong nangyari sa kanya? Pati asawa niyang kasal, inyalihan pa niya. Kung hindi siya basura, sino pa? Pero si Yifan, di siya mukhang ganong grabe na taong walang konsensya. Sana nga hindi siya ganyan. Pero siya ang bayaw ko. Yun ay hindi matitinag na katotohanan. Tinalikuran niya ang kapatid ko. Yun din ay hindi mapapasinungalingan. Hindi na nakapagtataka. Sabi ko nga, ang galing ni Yifan. Bakit siya naging assistant mo? Ano kung ganoon? Lumapit siya sa akin para sa mga datos. Hindi ko siya kailanman mapapatawad. Ayos, mapapawi na ang alalahanin ko. Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Mga dalaga. Samahan niyo ako uminom. Layo ka. Aba, maanghang pala, piling. Kuya, ang babaeng ito talagang maanghang. Maanghang pa ba siya ngayon? Alam nyo ba kung sino kami? Bulag ba ang mga mata nyo? Wala akong pake kung sino kayo. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Matagal na kaming nakatarget sa inyo, mga bro. Anong nangyayari? Pinaglagyan kami ng droga. Papapatayin kita. Ngayon susubukan ninyo, mga kuya. Ang lasa ng urban na babae. Anong ginagawa niyo? Anong balak nyo? Batang lalaki, alam mo ba kung sino kami? Kami ang mga tauhan ni Zhao Hunang Bimang. Alam mo ba kung sino ako? Kung may tapang ka, pangalan mo. Ako si Yifan. Batang lalaki, pinatay mo ang kapatid ng War God. Sasabihin ko sa'yo, at tapusin ka namin. Anong gagawin nyo? Naku, grabe naman. Gising ka na, gising ka. Hindi siya si Peilan. Ginigising ka na. Ikaw na naman? Hindi mo ako gagawin. Hindi. Alam ko may pagkakamali ka tungkol sa akin. Pagkatapos mong makita ito, may intindihan mo. Zio, umibig ako sa isang lalaki. Mabuti siya sa akin. Inaalagaan niya ako lagi. Zio, kung isang araw wala na ako. Pakiusap, alagaan mo ang bayaw ko. Sana pakitunguhan mo siya ng maayos. Huwag mong hayaang malungkot siya dahil sa akin. At kaya pala ikaw. Pasensya na. Mali ako na inakusahan kita. Ako ang may sala. Hindi ko naalagaan ang ate mo ng maayos. Bakit kayong dalawa ganoon kalapit? Kaya nga, Hades. Malamang si Feng yan. Tapos sigurado ako ng 70%. Bakit naman hindi siya agad kumikilos? Nandito si Longdi sa Jinghai. Si Heads, sobrang maingat ang ugali. Kung wala siyang buong kumpiyansa, hindi siya lalabas. Iyan ang nakakatakot sa kanya. Kumusta, Ning Zio? Hindi ka ba dati naniwala? Mabilis ka ring maniniwala. Hindi ito basta-basta masasalo ng iba. Tama ba ako, Heads? Feng yan? Ikaw ba talaga si Hades? Di ko inakala na mahuli ninyo ako. Lahat ng gusto kong makuha. Walang hindi ko kayang makuha. Tingnan natin. Huwag na kayong maghana. Matagal na siyang umalis. So, magpapatuloy pa ba ang investment conference? Siyempre magkapatuloy. Inaanyayahan namin kayong dumalo. Ito ang investment conference na inorganisang Ning Group. Kami, ang Ning Group, ay may hawak ng isang pangunahing teknolohika na resource. Kapag inilagay ang resource sa produksyon, magkakaroon ito ng malaking epekto sa industriya ng iksaya. Magkakaroon ng malalim na implikasyon. Maaring mabago pa ang takbo ng mundo ngayon. Sinasabi niya, parang makapangyarihan. At babaguhin pa yung mundo. Sa tingin ko, para lang makahikayat ng puhunan. At ginawang peking promosyon. Hindi ito peking promotion. May buong tiwala ako sa mga datos ko. Ang sabi, mas maganda pang pakinggan kaysa awit. Maliban kung ipapakita ninyo ang nilalaman ng USB drive. Para kami maniwala. Ito ay tungkol sa mahalagang lihim. Dapat itago ng mahigpit. Ang takot ninyong ilahad ang datos. May problema ba sa datos ng grupo ninyo? Bago maging produkto ang aming datos, hinding-hindi ito lalabas. Ito ang patakaran ng kumpanya. Sa tingin ko sa'yo, walang kang tapang. Ikaw, Ang pamilya Ye ay nalugi na. Wala kang karapatang dito magsalita. Wala siyang karapatan. Paano naman ako? Yifan, tingnan ninyo.
Ito ang asawa ko. Si Beimang, di ba? Sig, sasabihin ko sa'yo. Huwag kang maging kasabwat na masama. Kung hindi, si Zhao Cheng ang magiging aral mo. Paano ka naglakas loob banggitin ang kapatid ko? Ngayon, hihiganti ako para sa kapatid ko. Wala kang karapatan. Ito ang investment meeting. Hindi ito ang iyong Beimang. Ang Governor's Mansion ng Jinghai ay sumusuporta sa Ning Group. Kahit ang Governor's Mansion, sumusuporta sa Ning Group. Kung ganoon, wala nang problema. Maglalagay ako ng 1 bilyon. Kami rin. Kami rin. Zhao Hu. Ito na ang agos ng panahon. Huwag mong balak gumawa ng palilinlang. Huwag mong pakialaman ang Ning Group. Magtatanong lang ako ng 1 beses. Sino ang may huling salita rito? Bilang presidenteng Ning Group, ako rin ang nagpasimula ng meeting na ito. Siyempre ako ang nagdidikta. May ibang mag-i-invest. Kung walang mag-i-invest. Sige, ang Zhao family bibigay ng 1 yuan. Bibiliin namin ang USB drive na hawak mo. Zhao Hu, ang kapal ng mukha mo. Anong tingin mo sa Governor's Mansion namin? Governor's Mansion. Para sa akin, ang Governor's Mansion ay walang halaga. Ning Zio, bakit ka nakaangat lang? Kumilos ka. Nasaan yung bagay? Ito ang hinahanap mo. Mukhang hindi ka pa natuto. Sasabihin ko sa'yo, Beimang, sa tingin ko, wala siyang kahit anong halaga. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas? Naglakas loob kang magsalita ng ganyan sa akin. Gusto mong malaman ang pinanggagalingan ng lakas ko. Sig, ibibigay ko sa'yo ang lakas ko. Pala, ang lakas mo pala si Tsuejian. Suijan, ang pangulo ng Snow Mountain. Nagalang sa Longdi. Ano? Sinasabi mong si Yefan ang Longdi. Kumusta na ngayon? Ngayon kumpleto na ang lakas ko. Tumayo ka na. Impossible to. Sinyasat ko na ang sinabi mo. Anak ka ng pamilya ye. Paano ka magiging Longdi? Si Ifan ang Longdi. Talagang siya ang lalaking hinahanap ko. Longdi. Siya ang Longdi na matagal kong hinanap. Mahal ko. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi nila. Tinotakot lang nila kayo. Tinotakot ako. Baliw ka ba? Matagal ka nang nasa Jinghai. Si Ifan ay miyembro ng pamilya ye. Hindi mo ba alam kung sino siya? Alam ko lang nakite siya. Utang ina ang Kit mong Kit. Longdi, tingnan mo, dahil nagsisisi ako ng kaos puso. Patawarin mo na lang ako. Zhao Hu, napakagarapal mo. Ang palo kong ito, buong lakas. At hindi ka nasaktan. Nilalaro mo ba ako? Ako ang kumukuro sa'yo. Sige, gagamitin ko lang ang 1/10 ng lakas ko. Anong ibig mong sabihin? Yefan, nangahas kang pumatay sa asawa ko. Ning Zio, nawala siya. Longdi. Nasa akin si Ning Zio. Kung ayaw mong maulit yan, Napanoorin ang iyong minamahal na mamatay. dalhin mo ang gusto ko at hanapin mo ako. Longdi, Narito ang address. sasama ako. Hindi kailangan. Ako na ang pupunta mag-isa. Heads, lumabas ka na, di ba? Ilagay mo ang gamit sa kotse sa unahan. Heads, aba, palagi kang palihim. Bakit? Hindi ka na nga nagpapakita ng mukha. Huwag kang magpaaksaya ng salita. Pagdating sa pagtatago, ikaw pa ang pinakamahusay magkunwaring tao. Gawin mo na ang sinabi ko. Ning Zio, Yefan, iligtas mo ako. Ning Zio, ayos ka lang. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Yakapin pa kita ng sandali. Sandali lang. Hindi mo na siya mahahawakan. Hindi ka Ning Zio. Di ko inakala na paniwala mo pa rin ako. Napakabastos mo. Kaya kung mag-anyong si Feng yan. Siyempre, pwede rin akong mag-anyong si Ning Zio. Karangalan para sa'yo na mamatay sa kamay ko. Huwag sayangin ang pagsisikap mo. Ang punyal na ito gawa sa Tianshan Iron. Binaba dito sa malupit na lason. Para sa araw na ito. Isang tama, siguradong patay. Heads. Alam mo ba, nang namatay si Peilan, kailangang bunutin ko ang Zhu Shen hanggang sa uga. Akala mo handa ka na. Ako rin handa. Wala ka nang pakialam sa buhay mo. Lunukin mo ang pinakamalamig na bagay sa mundo. Kahit dumating pa ang Daluo Jinxian, hindi ka nila maliligtas. Kaya hindi ka tunay na Diyos. Isa ka lang demonyong malilinlang. Nasugatan ka. Bakit ang lamig mo? Yefan! Yefan! Ginoong Sijan. Kumusta na si Yefan? Ang laso na tumama kay Longdi ay kayang tanggalin. Ngunit nalunok niya ang Iso Pearl. Si Longdi ay may lubhang masiglang katawan. Sa loob niya nagbabanggaan ang apoy ng araw at yelong malamig. Doon nagmumula ang pinakamalubha. Ano ang gagawin natin? Ang tanging paraan. Kailangan may taong yin yang harmonized kasama si Longdi. Para maihatid palabas ang matinding lamig ng Iso Pearl. Inyang harmonize? Ibig sabihin ni Sijan. Gawin ang bagay ng lalaki at babae. Ning Zio, ikaw na ang gawin. Nagsakripisyo siya para iligtas ka.
kaya nagaganyan. Ako. Hindi pwede. Hindi naman pwedeng ang hipag ang gumawa. Kung malalaman ni Efan na ako ang gumawa, baka hindi na niya kilalanin akong hipag niya. Nag-iisip kayo ng sobra. Hindi ito pwedeng kahit sino lang. Dapat, kayang tiisin ang matinding lamig ng isopure. Tanging ako lang ang pwede. Tayo na. Hindi pa ako nagmahal kailanman. Nakakabuti naman para sa malaking sinungaling na yan. Umalis muna tayo. Yefan! Gising ka na. Hindi pa ako tapos. Huwag. Dahan-dahan ka lang.